Hello mga kaibigan at mga kapatid sa pananampalataya. Welcome muli sa ating ika-siyam na series natin dito sa Lands of the Bible. Wini-welcome ko kayong lahat. At sa ating pasimula mga kapatid ay tayo ay tumungo tayo manalangin at magpasalamat sa ating Panginoon. Dakilang Diyos, muli kaming nagpasalamat sa pagkakataong ito'y muling mahayag ang ilan sa mga lugar na babanggitin ng iyong lingkod sa Lands of the Bible series na ito. Panginoon, nawa maintindihan namin at malaman namin na ang mga panahong ito ay lumitaw noong binanggit ito sa banal na kasulatan. Kaya kami patnubayan mo at gabayan at ang kapurihan at ang kaluwalhatian ay sumayo lamang Panginoong Yesus sa oras na ito. Sa pangalan ni Yesus, ito ang aming sama-samang dalangin. Amen. So mga kapatid, welcome kayo sa ating 9 edition ng ating Bible, The Lands of the Bible series. So muli, papakita ko sa inyo ang ilan sa mga presentation natin at tayo'y tutungo upang malaman natin. So welcome sa ating 9th edition ng ating Lands of the Bible series. So, nandiyan na ang mga Bible lands na pag-aaral natin, ikalawang lugar sa lumang tipan ang binanggit na ito dito sa parte ng norte. Nandito pa tayo sa Galilee, hindi pa muna tayo aalis dito. So, nung nakaraan ay pinag-aralan natin ang Golan Heights, no? At ngayon ay tutungo tayo sa western part ng Northern Israel. Itong pag-uusapan natin ngayon ay itong Aksib. So yan ay modern day ng Naharija, no? Yan ang pinakakilala ngayon sa bansang Israel, itong Naharija. So ang kanyang ancient name ay Aksib. So ito yung ating ikalawang lugar na pag-aaralan. So dati nasa eastern part tayo na boundary ng Israel, ngayon ay nasa western side tayo. So ngayon, itong Aksib, ito ay isa ng parang resort na sa panahon natin ngayon. Dinadayo na ito ng mga turista, mga Hudyo at gusto nilang makita yung lugar, pero ito ay matatagpuan sa mga guho o yung ruins at mga lumang mga semento na mga buildings dito ay nandun pa rin bilang mga lumang pamayanan. So, isang mahalagang daungan ito noong panahon ng ang mga Phoenicia, no, itong sa panahon natin ngayon ay ang modern Lebanon, yung mga taga Tyre at mga Sidon, yan ay mga Phoenician na kung tawagin ng mga panahong yan. Isang pinatibay na lungsod na matatagpuan sa kahabaan ng Acre, ng Anticos Highway. Malapit siya sa Acre. Nagsisilbing kuta noong panahon ng Crusaders. So ngayon, ayan, nakikita pa rin natin ang ilan sa mga naiwan ng Crusaders, no? Yung mga Kristiyanong mandirigma na nanggaling sa Europa. So, magkatabi lamang sila ng Acre. No? Ngayon, ang Aksib National Park ay kilala bilang isa sa mga pinakasikat na beach sa hilagang Israel na matatagpuan 5 kilometro hilaga ng Nahariya. So, ito'y kinukonsider na rin na region ng Nahariya. Right? So, ito yung larawan ng napakagandang beach na nagiging paliguan, palanguyan ng mga turista, lalo tigit ng mga Hudyo at yung mga taong gustong pumunta sa lugar na ito. So narito ang ilan sa mga kasaysayan o kwento ng Aksib. Ang Aksib ay isang Canaanite na lungsod nung panahon na sinakop ito ni Joshua at ang 12 tribong ni Israel na umalis sa bansang Ehipto. Ito ay isang teritoryo ng mga Canaanites, lugar na kung saan pinamamayanan nila, tinitira nila. At ito'y sakop din ng Phoenician territory, no? Na may daungan at strategic na lugar na lokasyon malapit sa pangunahing kalsada sa baybayin, no? Isang lugar na patag na lugar na syudad na malapit sa dagat, no? Ayon sa Biblia, mga sanggunian ay ang lungsod ay inilaan sa teritoryo ng tribong Asher. So noong mga panahong 'yon ay pinagbilinan sila ng Diyos sa amagitan ni Joshua na ang mga lupaing ibibigay sa inyo
ay inyong sakupin ng mga taong naroroon. Huwag kayong mag-iiwan ng mga tao na mga Canaanites dahil magiging problema ninyo yan pagdating ng panahon. So itong lugar na ito, itong Aksib ay napunta sa teritoryo ni Asher, no, sa tribo ni Asher. Pero winika sa banal na kasulatan na hindi lahat ng mga naninirahan sa Kanaan ay kanilang nasupil o nalupig. Meron pa rin silang mga iniwanan na mga Canaanites na naninirahan, no? So hindi nila totally sinunod ang inutos ng Diyos sa kanila. So ang Aksib ay makikita natin na winika sa wikang Hebreo at ganun din sa Arabic, no? Ganun din sa Romanisado, no? Ay isang sinaunang lugar sa baybayin ng Mediterranean sa hilagang Israel, no? Sa pagitan ng hangganan ng Lebanon at ng lungsod ng Acre. Ito ay matatagpuan, no, 13.5 kilometer hilaga ng Acre sa baybayin ng Mediterranean Sea sa loob ng munisipal na lugar ng Nahariya. Ngayon ito ay isang pambansang parke ng Israel. Lugar kung saan dinadayo ng mga tao pagka getaway, pagka mayroong long weekend, kapag may special occasion, lugar na gusto nilang umalis muna sa kanilang syudad na tinitirhan at gusto nilang mag-explore sa ibang mga lugar ng kanilang bansa. So ang Aksib ay isa sa mga tourist destination. Ang mga paghukay ay nahukay ng isang napatibay na lungsod ng Kanaan noong ikalawang milenyo BC, no? Second millennium BCE. Ang bayan ng Phoenician noong unang milenyo BCE ay kilala kapwa mula sa Bibliang Hebreo at sa mga pinagmumulan ng Asiryano. Ibig sabihin, itong lugar na ito ay isa sa mga ancient city ng mga Canaanites. Talagang tinirhan na ng mga Canaanites noong unang panahon. So ang Phoenician na si Aksib ay dumaan sa mga pagtataas at paggaba na sa panahon ng Persian at Hellenistiko. So itong lugar ng Aksib ay hindi naitsapwera sa pananakop ng mga invaders, ng mga makapangyarihang mga empires katulad ng mga Persians, so nilukob din nila yan. Sinakop nila yung mga Greek, sila Alexander the Great, kanyang era, no? Yung Greek Empire. Pinuntahan nila yan, yung Sidon, yung Tyre. Bumaba sila pababa hanggang sa Israel na, dinaanan nila lahat yan. Lahat ng madadaanan nila ay kanilang sasakupin at kung lumaban yung mga tao diyan ay kanilang papatayin at wawasakin ang kanilang syudad, no? Kaya itong Aksib ay nawasak sa kamay ng mga Persian at saka na kamay ng mga Greek. So noong unang panahon ng mga Romano, ang bayan na kilala bilang Akdipa ay isang istasyon ng kalsada, no? So binanggit ito ng Bordo Pilgrim noong 333 to 334 AD, no, noong 3rd century, pa rin bilang isang istasyon ng kalsada. So diyan sila naghihimpil dahil malapit sa Tyre and Sidon, destination papunta sa loob ng Israel, na papunta ng Acre. Kaya magandang istasyon para sa kanila na humimpil muna rito at mag-recharge, mag-regroup, at naging istasyon ng kalsada, no? Tinawag itong Kisiv at Gesib ng mga Hudyo na pinagmumulan ng panahon ng Byzantine. So walang impormasyon tungkol sa paninirahan sa lugar na ito para sa mga unang panahon ng Muslim. Walang gaano nabanggit sa kasaysayan. Kasi nung aking nire-research itong lugar ng Aksib, wala akong gaano nakikita, no? Sa Google, wala kang gaano makikita diyan sa mga aklat. Binubuklat ko yung mga encyclopedia na meron ako, ay wala akong gaano nakikitang impormasyon tungkol sa Aksib. So tinignan ko itong Wikipedia, aba, may nakita ako. Kaya sabi ko, magandang to, impormasyon para maibahagi, no? So nito nakita ko sa Wikipedia at nakita kong napakaganda ng mga impormasyon patungkol sa lugar ng Aksib, na nagtayo ang mga Crusaders dito ng bagong nayon na may kastilyo doon. Sa panahon ng Mamluk at ng Ottoman, ito yung mga Turks. Itong mga Mamluk, ito yung mga Muslim ng parte ng Syria, ng Middle East. At yung Ottoman naman yan yung galing sa Turkey. Mga Turks ito.
Isang maliit na nayon ang sumakop sa lumang tel o yung bundok o archaeological mound. Kung tunawag, pag narinig natin ang salitang tel, ay tumutukoy yan sa malabundok, no? Medyo mataas na bundok na tinutukoy. So, karagdagan dito sa modernong panahon natin, ay makikita nyo pa rin ang mga ganitong mga larawan, no? Nandyan pa, pinreserve nila yan para mapakita sa mga tao sa panahon ngayon na ito yung mga naiwan ng mga Crusaders, no, noong 10th century, no, hanggang sa malupig sila nila Saladin, no, ng mga Muslim. So winasak din, pero yung iba hindi naman totaling lahat winasak. So sa modernong panahon, ang lugar na ito ay kilala bilang Palestinian town ng Asib. No? May katunog din doon sa wikang Hebreo, no? Na may populasyon na halos 2,000 na mga tao dito, no, na naninirahan. Na-depopulate ito sa panahon ng Operation Ben-Ami ng Haganah, no panahon ng 1948. Pag sinabing Haganah, yan noong nagsisimula ng magkaroon ng independent state ang Israel. May 14, 1948, ang huling araw ng British mandate para sa Palestine. So, nagkaroon na ng panibagong community sa magitan ng independent ng Jewish state. So, kumakalat na sila. Lahat ng mga gustong manumbalik sa Israel, sa Palestine, ay malayang bumalik at pwede silang pumili ng mga lugar na kanilang pupuntahan para tirhan. So, ang nag-iisang permanenteng residente ng Aksib mula noong deklarasyon ng Estado ay si Eli Abibi noong 1930 hanggang 2018, isang Israeli photographer at micronationalist na nag-host ng mga bisita sa legal na pinagtatalo ng micronation ng Aksiblan, isang maliit na kahabaan ng beach kung saan siya nakatira mula noong 1975 hanggang sa kanyang kamatayan. So binanggit sa Biblia sa magitan ng sinaunang pangalan nito na Aksib, ang katibayan ng paninirahan ng mga tao sa lugar ay nagsimula noong 18th century BCE, bago pinanganak ang ating Panginoong Kristo. Noong panahon ng mga Romano at sa classical na panitikan, sa mga Greek literature, tinawag ito ng mga autoridad na imperial na ekdipa. No, yan ang tawag sa kanya. Ektipa o ektibon, noong panahong bahagi ng Middle Ages, 10th century, 12th century, at ang Arabong pangalan para sa ngayon sa nayon na Asib o Al-Sib sa wikang Arabic na nangangahulugang manlilinlang, yun pala ang ibig sabihin niyan sa wikang Arabic, ay lokal sa karaniwang paggamit. So ang Asib ay isang pinaikling anyo ng original na sinaunang Canaanite o Phoenician na pangalan ng lugar, Aksib, no, later on. So ang Aksib ay binanggit sa aklat ni Joshua. No, kung titignan ninyo sa inyong mga Biblia, chapter 19, verse 29. At ganun din sa aklat ng mga hukom, Judges, chapter 1, verse 31. Bilang isang bayan na itinalaga sa tribo ni Asher sa Bibliang Hebreo. Ngunit hindi nagtagumpay ang mga Aserites na sakupin ito mula sa mga Phoenicians. Now, ito yung sinasabi ng Panginoon sa kanila. Huwag kayong matakot sa paglupig sa kanila sapagkat ako'y sumasa inyo. Papatnubayan ko kayo sa inyong pakikidigma upang lipulin lahat ang mga Canaanites na to sa inyong harapan. So kapag ang mga Israelita, ang mga lahi ni Israel ay pinangunahan ng takot, kaba, wala na. No? Hindi sila matutulungan ng Diyos kapag pinairal nila yung kanilang takot at kaba. No? Wala na. Malulupig na sila ng sarili ng takot. Yung takot ang papatay sa kanila. Kaya ganyan na nangyari sa tribo ni Asher. Hindi nila totaling naubos lahat ang mga tao dito sa Aksib. So hindi pinalayas ng tribo ni Asher ang mga naninirahan sa Ako. O ganun din sa Aksib, no? Binanggit sa Judges chapter 1 verse 31. Napakalungkot dahil sana kung malulupig nila ang mga taong ito, ay sila ang maninirahan, sila ang magiging mamamayan ng mga lugar na ito. Ngunit naduwag sila, no? At di nila kayang kontrolin ang mga taong ito kung hindi hinayaan nilang mabuhay at hindi nila sununod ang utos ng Diyos sa kanila. Ang mosque ng Al-Zib na naibalik sa Aksib National Park
Ayon sa kasaysayan ng Biblia ay dinagdag ni Haring David ang lungsod sa kanyang kaharian itong lugar na ito. Ngunit ibinalik ito ni Haring Solomon kay Hiram. Kay Hiram na hari ng Tyre. The first bilang bahagi ng tanyag na kasunduan, no? Kay pinihuwatig ng ebidensya ng arkeolohiya na ito ay nanatiling Phoenician city. So, nung nagkaroon si David ng pakikipag-ugnayan kay King Hiram ng Tyre dahil sa paghahanda sa pagtatayo ng templo, ay ibinalik ni Haring David ang kanilang teritoryo. Ito ngang Aksib, tsaka yung Acre. No, yung mga malalapit na mga syudad dito sa Tyre at tsaka sa Sidon. Naibalik eh. Kaya wala silang digmaan. Magkaibigan silang bansa. So, later on, paglipas ng panahon, mga naging remnant ng lugar na ito ay nahukay o na-revive, na-retrieve. At ito na ngayon ang muka ng Aksib sa panahon natin ngayon. No? Makikita na lamang ninyo ang mga ilang mga lumang structure na mga walls, no, mga guho, mga bato nandiyan pa rin, no? Nakatibayan ng matandang kasaysayan, ano? So yan, diyan na lang sila nagpupunta para maglibang, magsaya, maligo, at mag-swimming, mag-getaway, mag-long weekend, magtayo ng mga tent, ano? At mag-picnic, yan ang nagiging purpose ngayon ng lugar na ito. So ito pa rin yung isa pang malarawan na makikita sa tabing ilog, no? At makikita ninyo na merong pamayanan talaga na itinayo dito na malapit sa tabi ng dagat o ilog upang ang mga tao ay mabuhay na mahirap mabuhay nang walang tubig. Diyan ang dahilan upang sila ay makagawa ng kanilang pang-araw-araw na gawain. Sa pagkain, no, kailangan nila ng tubig, kanilang paliligo, lahat ng klase ng gawain kailangan nila ng tubig, Kaya nagtatayo sila ng mga establishmento doon sa tabi ng mga lawa upang sila ay mabuhay ng maayos at magawa nila yung mga dapat nilang gawin. So ito pa yung isa pang malinaw na larawan na makikita natin dito na napakaganda ng kulay ng tubig, green, at malinaw, walang basura, no? At yung mga walls ay talagang bato. Makikita natin na tumagal ng libu-libong mga taon na hanggang ngayon ay nandyan pa rin, no? So, nagkapasalamat tayo, bibigay natin ng credit sa biblewalks.com sa larawang nakikita natin. Sa kanila nanggaling ang larawan na ito at maganda ang pagkakuha ng mga larawan, no? Kaya bibigyan natin sila ng credit dito at ito ay binahagi nila at ngayon ay nakikita natin ang magandang shots na ito ng mga tao na ninirahan sa panahon ngayon diyan o may maaring bumisita para makita nila ang lugar. So, narito pa ang mga ilan sa mga huling slide natin kasi maiksi lamang ang Aksib mga kapatid. At wala akong larawan dito na kinuha sapagkat ito ay hindi namin kasama sa aming itinerary. At ito ay hindi gaanong pinupuntahan ng mga tour guide dahil walang gaanong makikita ko dito kundi yung ipinakita ko lamang na larawan sa inyo. Ang Aksib ay isang pambansang park na ng Israel, no? Ngayon ang mga baybayin ng Aksib ay bahagi ng Aksib Ross na Hanikra Marine Protected Area, no? Yung mga nandoon ay mga nabubuhay doon sa tubig ay pinoprotektahan na matatagpuan sa pagitan ng lungsod ng Nahariya na sa timog at hangganan ng Israeli-Lebanon sa Ilaga. So maaari itong lugar na ito ngayon ay apektado sa digmaan na nagaganap ngayon. Dahil malapit ito sa boundary ng Lebanon, malapit ito sa Tyre, sa Tiro. Kaya maaring ang digmaan ay nandirito sa mga lugar na yan ng Aksib, no? Malapit eh. Kung magbubombahan sila, ang Aksib ang unang tatanggap ng missiles na manggagaling sa Tyre o manggagaling sa Lebanon. Kaya naman hindi na pinapayagan ng mga tao na pumunta rito sa lugar na yan. Simula nung nagkaroon ng digmaan sa pagitan ng Hezbollah at ng Israel, kaya wala nang pinapayagang pumunta sa mga hilagang parte ng bansang Israel. Hindi na pinapayagan ng mga citizen nila, kung sino pa man, wala na. Hindi na muna uso ang
ang pasyalan, wala na muna. Cancel lahat. Ang naiisip ngayon ng mga sundalong Israeli ay ipagtanggol nila ang kanilang bansa. Lahat ng mga reserves, lahat ng mga sundalong naglilingkod, lahat tinawag na para maglingkod muli sa digmaan. Lahat ng reserve, lahat ng mga naka-standby, lahat nandun na lahat. Kaya kami na mga volunteer diyan ay ine-encourage na pumunta upang magtrabaho sa mga bases. So, ako ba nais ko man pumunta pero ayaw kong i-risk ang buhay ko sa mga nangyayaring ito dahil kung magkaroon man ng digmaan na aktual na talaga namang papasukin talaga ang Israel ay talagang madadamay lahat ng mga taong nasa loob. So marami pa namang mga panahon kung darating at muling makakabalik sa Israel pero sa panahong ito ay mahirap pumunta ngayon dahil may digmaan. Pero yung mga dati nag-volunteer diyan ay welcome silang pumunta. Pero na nakakausap ko, nakaka-email ko yung mga dati kong kasamahan noong 2018 ay hindi sila nagpupunta. No? Ayaw nila kasi nga may digmaan. You never know kung anong mangyayari, di ba? Kung bomba ay babagsak, hindi mo alam kung saan babagsak. So hindi mo alam, may digmaan yan eh. Kaya ang nakakaawa ang mga taong sibilyan na madadamay sa digmaan dahil sa sigalot ng digmaan ay maraming maapektuhan yan. Kaya itong Aksib ay napakalapit sa boundary ng Lebanon at ng Israel sa parte ng northwest ng Israel. Pinoprotektahan ng Marine Nature Reserve na ito ang fauna at ang flora ng mga batong bahura, yung harang ng mga bato na nakaharap sa dagat ng Mediterranean at ang mabuhanging kapaligiran sa dalampasigan. Ito ang tanging marine protected area sa Israel kung saan ang pinakamataas na lalim ay mas malalim kaysa sa 850 na meters na taas. So ngayon, ang Aksib National Park ay kilala bilang isa sa mga pinakasikat na beach sa hilagang Israel na matatagpuan 5 kilometer na hilaga ng Nahariya. So yan mga kapatid, no, hindi gaanong mahaba itong Aksib. Ito ay bagamat hindi gaanong kilala sa ating panahon, hindi gaanong nababanggit, no? At walang gaanong kasaysayan na nagpunta ang Panginoon dito pang mangaral ay hindi binanggit sa Ebanghelyo. Kung hindi binanggit lamang ito sa aklat ng mga Judges at saka aklat ni Joshua bilang lugar kung saan tinirhan ng lahi ni Asher. At isang bagay ang hindi nila nagawa na lukubin, sakupin ang lugar na ito ng Aksib at hinayaan ng mga Aserites na manatili ang mga Phoenician at saka ang mga Canaanites dito. Kaya nagkaroon ng problema in the end. Ano? So mga kapatid, no, at dito na tayo nagtatapos sa ating presentation dahil ang susunod niyan ay ano na, panibago na namang lugar ang ating pupuntahan. Kaya hindi na ako gaano magtatagal dahil wala na akong sasabihin sa inyo. No? Kaya we'll see you again next time at saka marami itong nakalinya no, sa ating programa at halos nagsisimula pa lamang tayo na malibot ang northern part ng Israel. Nakakadalawa pa lamang tayo ngayon at sa susunod nating presentation ay papangatluhan natin. Ano? So usually 36 lahat yan yung mga lugar na binanggit dito sa northern part ng Israel. Ano? So sa susunod niyan ay pangatlo na natin. So magpapaalam na ako sa inyong lahat. Maraming salamat at purihin ang Diyos sa oras na ito at sumayin niyo ang kanyang pagmamahal, pag-ibig, biyaya at papapala ngayon at magpakailanman siya nawa at we'll see you again and bye for now.